nakarinig lang siya na binanggit doon sa dasal yung word na Lucifer. And ang nasa isip po niya, pag sinasabing Lucifer, demonyo na. Mali. Kung sasabihin ko sa iyo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. So dito, actually, sige na lang, yan na lang po natin para at least maintindihan po ng lahat. Dito, meron na po silang konklusyon. Pero actually, sa dulo po nito, sabi niya, dapat ang mag-explain ito yung mga Katoliko. Pero dito pa lang, itong taong ito, itong sulpot na ito, meron na po siyang konklusyon na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, doon daw sa Vatican, sumasamba daw po ang mga Katoliko sa demonyo. At idinideclare na ang demonyo o si Satanas, yan daw po yung Diyos ng mga Katoliko. Yan po yung sinabi po niya. Yan po yung introduction po niya. Yan po yung conclusion po niya before pa niya ipinay yung tinatawag na video. So ibig sabihin, nagbibigay na po siya ng tinatawag na mind conditioning na ipinapakita po niya sa mga manonood po niya na ito yung point ko. Ito yung point niya na ang mga Katoliko sumasamba kay Lucifer. Sumasamba sa tinatawag na demonyo. At ang gagamitin po nila yung pag-chant ng deacon sa exalted. Yung exalted po kasi yung liturhiya po ng simbahang Katolika sa panahon ng Easter Vigil. 'Di ba? Yung magkakanta yung kakanta yung tinatawag na deacon or sa atin dito mga pare. Kakantahin po 'yan pagkatapos yung nakailaw po yung kandila. Yan, kakantahin po 'yan. And after on that, ayun magbibigay ng blessing. After on that is yung tinatawag na renewal of baptism sa Novus Ordo po ha. So yan po. Ito po yung kinukot po niya. And yung portion lang po ng exalted or yung itong ipiniplay po niya, yun lang yung pinapakita po nila. Para sasabihin na tayong mga Katoliko daw po, yun, demonyo daw po yung pinaniniwalaan po natin. So yan po yung ididibang po natin ngayon. So kinaklaro ko lang po. Sige, continue po natin. Hindi po ito paninira. Kayo na lamang po ang mga suga at panoorin po natin sama-sama. Sabi niya, hindi daw yan paninira. Tayo na lang daw po yung manghusga. Nanghusga ka na eh. Di ba? Sabi mo, si introduction mo pa lang, yung first statement mo pa lang before ka nagbigay ng ibang tinatawag ng mga statement, sabi mo, ang Iglesia Katolika, ang Romano Katoliko sa loob ng Vatican, ayon dineclare na ang demonyo ang Diyos natin. Ang demonyo yung sinasamba natin. Yan po sinabi po niya. So ibig sabihin, kinokontra po niya yung sarili po niya. Diba? Kinokontra po niya eh. Sabi niya, sinasamba ng mga Katoliko. Pagkatapos ngayon, kayo na lang ang humusga. Nanguhusga ka na eh. Sige, mamaya po mga sarap, magbabasa po ko ng mga comments ninyo. Okay, continue natin. So expose po natin ang bagay na ito. Flammas eius, Lucifer matrusinus invenias. Ide in quam Lucifer, qui nescito casum. Grabe, tumatayo yung balahibo ko. Grabe, artistahin itong taong ito. Tumatayo yung balahibo ko. Artistahin eh. Bakit po artistahin? Ano naman yung nakapagpapatayo sa kanyang mga balahibo po dyan? Ibinanggit lang po ba yung term na Lucifer? Pagkatapos sasabi, ang nasa isip po niya ang demonyo? Mamaya, ididibang po natin yan. Mamaya, sige po. Continue natin. Tignan niyo yung translation na nasa baba yung translation. At actually, yung translation, hindi po siya correct eh. Yung translation po na nandyan, translate po from Latin to English, pero ang word na Lucifer, hindi po na-translate from Latin to English. Pinanatili po nila yung word na Lucifer, pagpunta doon sa tinatawag na English, Lucifer pa din. Yan po yung point po dyan eh. Yan po yung mga kabulustugang ginagawa po nila eh. Sige, continue po natin. na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman. Ito talaga
Ay mali. Kung talagang nagsusuri ka, yung tinatawag na Lucifer po dyan, ang translation, dalawa. Morning star and light bearer. Bakit Lucifer pa din yung pagdating sa English? So, ibig sabihin, gumagawa kayo ng story para babalahurain ninyo, titirahin ninyo ang Iglesia Katolika. Yan po yung punto dyan eh. So, ibig sabihin, o sa makatwid, meron kayong intensyon na magbibigay kayo ng information taliwas sa kinukot ninyong situation or kinukot ninyong prayer na dinadasal ng mga Katoliko, particularly sa panahon ng tinatawag na Easter Vigil. Continue natin. Yung pagkakatranslate sa English. Mali. Yung tinatawag na Lucifer po dyan, Lucifer sa Latin, hindi po itranslate sa English. Nananatili pa rin pong tinatawag na Lucifer. Tingnan nyo po sa baba. Okay, tingnan nyo po mga sir, para makita po ninyo. Yung word na Lucifer sa tinatawag na Latin, pagdating doon sa English, yun, same pa din. So sabi niya, tama na yung translation. Ewan ko lang kung marunong ba ito magsalita ng Latin or alam po ba niya yung tinatawag na lingwaheng Latin. O ipapakita po natin mamaya yung translation talaga ayon sa aklat ng Iglesia Katolika. Continue po natin. Christus filius tuus, qui artistahin. Natatawa ako sa ano niya. Natatawa ako sa actuation po niya. egressus ab inferis, humano generis Natatawa ako sa actuation po niya. Parang apektado po siya talaga. So, mamaya, continue natin. Lucis, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. Grabe. So, parang pinapakita po niya talagang tama yung interpretation ko na ang sinasamba ng mga Katoliko, ang major premise po niya, sinasamba ng mga Katoliko ang demonyo, si Lucifer. Kasi nakarinig lang siya na binanggit doon sa dasal yung word na Lucifer. And ang nasa isip po niya, pag sinasabing Lucifer, demonyo na. Mali. Mali po. Actually, itong tinatawag na translation na Lucifer or Lucifer sa English, makikita nyo lang yan doon sa King James Version 1611. At yung word na Lucifer, mababasa po natin yan sa King James Version 1611 doon sa Isaiah chapter 14 verse 12. Then, pagkatapos, sasabihin nila, ang demonyo yan. Hindi. Bakit po? Kasi ang Isaiah chapter 14 verse 12 hindi po nagre-refer sa demonyo kung hindi doon sa King of Babylon na kung saan gumagaya po siya or yung attitude po niya or yung tinatawag na yung kagustuhan po niyang makikipantay sa Panginoong Diyos. Pero hindi po yan referring doon sa demonyo. Hindi po. Mali. So, ang pagkakaintindi ng sulpot na ito, actually, sa pagkakalam ko, pastoy po ito eh. Sa pagkakaintindi ng pastoy na ito, sa nakasulat sa banal na kasunang, pag sinasabing Lucifer, ang nasa kanyang isip, ang demonyo na. Hindi po lahat na nagngangalang Lucifer, demonyo na. Hindi po. And at the same time, yung word na Lucifer or Lucifer, hindi po siya proper name. Kung hindi adjective po siya na tumutukoy sa isang tao na merong tinatawag na siya po yung nagdadala ng liwanag and at the same time, nakikipantay po siya sa Panginoong Diyos sa Old Testament. Kasi pagdating dito sa New Testament, ang Panginoong Jesucristo mismo, meron po siyang adjective or sa Bisaya pa na gihulagway kumbaga. Meron po siyang adjective na Lucifer din. Mamaya babasahin po natin yan mga sir. Mga ma'am. So dito, nagkakamali itong taong ito. So, nagbibigay po siya ng information, nagbibigay po siya ng detalye na hindi naman po detalyado. Hindi naman po detalyado. Ito po
Okay, ito po yung tinatawag na prayer po niya. Aha. Yan na muna natin. Ito po yung prayer po niya. Yan po. Yan po yung actual translation. Syempre, yung nag-translate po niyan, expert po ng Latin. Expert po ng Latin. Alam po ang grammar ng tinatawag na Latin. So yung second phrase po niya, 'di ba, dalawang tuldok po 'yan. Yung second phrase po niya, flammas eius Lucifer matutinus enveniat. Elie inquam Lucifer quenicet occasum. Christos filius tuus que regressus ab inferis humano generi serenus eluxet et vivit et regnat in saecula saeculorum. So yan po yung binasa ng tinatawag na deacon kanina, yung chinant. Ang actual translation, the word Lucifer, yung naka-red, yung naka-highlight word, the word Lucifer translated po siya sa Aklat Katolika, hindi po Lucifer. Kung hindi, the morning star. Kaya nga po ang translation, may this flame be found still burning by the morning star. The one morning star, ibig sabihin, pag sinasabing the one particular, iisang persona, hindi dalawa. The one morning star who never sets, na dili mapalong or hindi po mamamatay, the one morning star who never sets, Christ your Son. So itong morning star na lang dito, it refers to Christ your Son. Mali yung interpretation po niya eh. Bakit po kasi ang interpretation ng sulpot na ito, sinasabi niya na nagiging anak daw po ni Lucifer ang Panginoong Jesucristo. Mali! Mali! Mali po! And yung part ng exalted, oramos ergo te domini, ot serios iste in honorim tui nominis consecratus ad noctes huios caligenim destruendam in deficiens perseverit. Et in odorem suavitatis acceptus supernes luminaribus misciator. So ang translation po niya, therefore, O Lord, we pray you that this candle. So, ibig sabihin, ang dinadasal po dito, ang dinadasal ng mga Katoliko dito, ang Panginoong Diyos na ang kandilang ito, ang sinasabi dito, we pray that this candle hallowed to the honor of your name. Sino po itong name? Hindi po itong Lucifer. Yung sinasabi po yung demonyo, hindi po, it refers to the God of Israel, the God of Abraham, and the God of Jacob. To overcome the darkness of this night, receive it as a pleasing fragrance and let it mingle with the lights of heaven. So kaya nga, second phrase, may this flame be found still burning by the morning star, the one morning star who never sits, Christ your Son. So itong morning star na ito, it refers to Christ your Son, our Lord, Jesus Christ. Kasi sinasabi dito, sino po yung antecedent? Yung Christ your Son, coming back from death's domain, has shed his a peaceful light on humanity and lives and reigns forever and ever. So kaya nga ang sagot po natin is amen. So yan po yung tinatawag na actual translation, yung chinant ng yung kinanta ng diakono na sinasabi po niya, tama yung translation. Si Lucifer yung sinasamba. Sinungaling. Sinungaling itong taong ito. Sinungaling. Sino po ba, lahat po ba, pag sinasabi Lucifer, refer po ba ito sa tinatawag na refer po ba sa demonyo na lahat? Pag sinasabi Lucifer? Hindi po. Bakit po? Kasi meron pong santo na Lucifer yung pangalan. Si Saint Lucifer of Cagliari. Ito po yung isa sa mga kasamakan ni Saint Athanasius of Alexandria, Bishop of Alexandria, na nagtatanggol sa pananampalataya concerning sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung buhay pa sa Saint Lucifer dito, sasampalin itong taong ito. Bakit mo? Kasi Lucifer yung pangalan po niya, pagkatapos nasa isip niya, demonyo na? Mali! Mali po. O, yun. Another point. Kumusta naman po ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Latin, syempre Latin yung binasa eh. O, sa Latin, 2 Peter chapter 1 verse 19, ang sinabi dito, et habemus fermiorem propheticum sermonem que beni facetis ad attendentes quasi locerne locenti en caliginoso luco donic dias in locixcat
et Lucifer oriator encordibus vestres. So yung word na Lucifer po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 19, it refers to Christ. So ibig po bang sabihin, demonyo po ang Panginoong Jesucristo? So tama yung sa exalted, na yung Lucifer doon, yung morning star doon, nagre-refer sa Panginoong Jesucristo, hindi nagre-refer sa demonyo. So mali. Mali talaga itong sulpot na ito. Saan po nila binasi po ito? Isaiah chapter 14 verse 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which didst weaken the nation? Ang nasa isip po nila, ang demonyo po ito. Pero kung titingnan po natin ang whole whole context po niya, itong bright morning star o Lucifer, nagre-refer po ito sa King of Babylon. Kaya nga po yung hinighlight po natin, King of Babylon, bright morning star. Nagkatapos itong bright morning star nandito, it refers to is this the man who shook the earth and made kings tremble? Is this the man who destroyed cities and turned the world into a desert? So ibig sabihin, itong morning star na nandito sa Isaiah chapter 14 verse 12, hindi po tumutukoy sa spiritual being. Kung hindi, tumutukoy po ito sa tao na nakikipantay sa Panginoong Diyos, like kay sa demonyo na yung si Satanas. Di ba? Ngayon, tama po ba yung interpretation po natin? Baka sasabihin nila ano yan, sa Katoliko yung interpretation na yan. Tanungin natin. Si Martin Luther mismo, yung sulat po niya na The Luther's Work, chapter 16, verse 140, sa preface po niya to the prophet Isaiah, commentary po niya ito sa chapter 14. Yung ano po natin, yung binanggit po natin talata. Anong sabi ni Martin Luther? How you are fallen from heaven, Lucifer. This is not said of the angel who once was thrown out of heaven, but of the king of Babylon. So yung nasa isip ng pastor na ito, pag sinasabing Lucifer, ang demonyo na, yung anghel na nahulog from heaven, patungo din sa libutang ito, according sa ama po ng mga protestante, actually, apo na lang po ito kasi ano po ito, fundamentalist po ito eh. Yung chapter 14 verse 12, nagre-refer po yan doon sa King of Babylon. Hindi po yan nagre-refer doon na yung angel na who once was thrown out of heaven. Hindi. Pangalawang ama ng mga protestante, John Calvin. Anong sinabi dito? The exposition of this passage, the Isaiah chapter 14 verse 12, which some have given as if it referred to Satan, has arisen from ignorance. Ano dito? The exposition of this passage, which some have given as if it referred to Satan, has arisen from ignorance. Ignorante po itong pastoy na ito. Ignorante. For the context plainly shows that these statements must be understood in reference to the King of Babylonians. Yan po mga sir. So, pag sinasabing Lucifer, hindi po yan nagre-refer kay Satanas na. Pero, pagdating po ng mga panas Iglesia Katolika, ginamit po yung salitang yan, ginamit po yung tinatawag na termino yan, nagre-refer doon sa tinatawag na demonyo. Bakit po? Kasi alam naman po ng mga Katoliko na ang demonyo ay siya po yung anghel ng liwanag. Pagkatapos na nagkipatay po sa Panginoong Diyos, ayun, nahulog po sa tinatawag na pagkademonyo. Pero yung Isaiah chapter 14 verse 12, hindi pa nagre-refer sa spiritual being. And yan po according po sa mga ama ng ano po nila, ng mga protestantismo. So kaya nga itong kinanta po ng deacon sa panahon po ng itong panahon ng Easter Vigil, hindi po ito nagre-refer sa demonyo. Number one, yung sinasabi po niya, ang Vatican nananalangin sa demonyo, hindi po yan totoo. Walang demonyong sinabi po dyan. And ang turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, now this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity, and the Trinity in unity. Kasali ba ang demonyo sa Trinity? And nakakomit po ito ang taong ito ng tinatawag na fallacy of argumentum ad verecundium. Bakit po? Kasi again, hindi po siya yung authority to interpret our books. Hindi po.
So kaya nga tayo po nag-i-interpret po ngayon ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika. Number 2, sabi pa niya, i-declare daw po ng simbahang Katolika na si Lucifer ang sinasamba natin bilang Diyos. Wrong! Wala ka pong mabasa po dyan na si Satanas, na sinasabi Lucifer na sa isip mo, yan po i-declare po ng Diyos. Hindi! Mali yung pagkakaintindi mo. At alam ko po na hindi ka po marunong magsalita, bumasa, at yung grammar ng Latin, kaya nga po nagkawendang-wendang po yung interpretation po ninyo. At doon po kayo nagbibe sa interpretation na kagaya nyo po na walang alam at ignorante sa salitang Latin. Yan po. Di ba? Oh. So, actually, hindi po tayo galit, ha? Hindi po tayo nagagalit. Sinasabi lang po natin ang totoo. At ini-expose po natin yung kaignorantihan po nila. Yung very poor translation and understanding po nila patungkol sa exalted na prayer sa panahon ng Easter Vigil. So itong taong ito, sinungaling. Itong taong ito, tika muna. Itong taong ito, sinungaling. And alam naman po natin na ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. So itong taong ito, anak po ito ng dyablo. Continue po natin kasi 4 minutes po yan. So at least, klinaraw po natin, ha? Klinaraw po natin that the word Lucifer, hindi po yung ibig sabihin demonyo na. Hindi. Kasi meron po tayong santo na ang pangalan po niya Lucifer. Pagkatapos ang Panginoong Jesucristo, ang nature po niya Lucifer. Kasi ang word po kasi na Lucifer, from the word luce and fere. Ibig sabihin, luce means light, fere means bearer. And again, according sa mga known dictionaries, Latin dictionaries, pag sinasabing Lucifer, dalawang translation. Dalawang translation. Number 1 translation po niya, light bearer. Number 2 translation po niya, morning star. So pag meron magta-translate from Latin to English, pag makakita po sa ng word na Lucifer, so ang translation, morning star. Kaya nga po, ang 2 Peter chapter 1 verse 19, yung translation po nila, morning star. Yung word na Lucifer, doon sa Latin, morning star yung translation. Yan po. Oh. So itong taong ito, nananaginip. Yun. Nakapal-ano po sila, baka yun na, parang feeling po nila, ang dami-dami ng makatoliko na maano ko dito, madenggoy ko nito. O, sabi pa niya, i-share niyo itong video na ito. Itong sagot po natin, i-share din po ninyo ito. Bakit po? Para marami mga katoliko na makikita po ang taong ito na yun, nagpapakaanghel po ng liwanag. Yan. So, continue po natin. Po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus. Wrong, mali. Diyan pa lang, mali na yung ano eh. Mali na yung tinatawag na interpretation po yung si exalted. Klaro-klaro po yung ano. Klaro-klaro po yung translation. Yung morning star na nandyan, yan po yung anak ng Panginoong Diyos na kung saan ang Panginoong Jesucristo. Klaro-klaro sa translation, no? May this flame be found still burning by the morning star. Pag sinasabi yung by the morning star, kung saan pa, sa grammar pa, particular. Noun po siya. The one morning star, another particular term naman, who never sits, sino yan? Christ your son. Hindi po yung morning star or Lucifer po dyan, ang ama, hindi, mali. Mali po. Mali. Mali po. Talagang itong mga sulpot na ito, ano po sila, nagsisika po silang mandilang ng mga Katoliko eh. Continue natin itong kamangmangan po niya. So, mas malala po ito sa Mormons, no? Kasi yung Mormons, ang paniniwala nila si Lucifer, si Satan at si Jesus ay magkapatid. Pero mas malala to. Kasi sinasabi nila na si Lucifer ay ito. Meron po siyang pinakitang ano? Meron po siyang pinakitang tinatawag na picture, Saint Lucifer. Meron pong ano diyan, Presbyteros. Refer po yan kay Saint Lucifer o Saint Lucifer of yung kasama ni ano, ni Saint Athanasius. Hindi po refer sa Lucifer. Sinungaling talaga itong mga taong ito. Grabe ka sinungaling. Sinungaling na sinungaling. Yung image na nandyan, hindi po yan refer sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa refer sa Diyos Ama. Refer po yan doon kay Saint Lucifer of Cagliari, kung hindi ko nagkakamali, yung term po niya. Nakasama na Saint Athanasius na nagtatanggol sa pananampalataya concerning sa pagka-Diyos ang ating Panginoon Kristo against Arians.
Sinungaling itong sulpot na ito. Mamaya po, magbabasa po ako ng mga comments. Mga sir, pasensya na po. Mag-continue lang muna po ako. Anak daw ni Lucifer si Satan, si Jesus Christ. So, para bang meron pa siyang highlight na pa-circle-circle pa doon sa name na Lucifer. Es na gayong nilagay, ibig sabihin Sancto. Sanctus Lucifer. Hindi po siya Diyos. Diba? O, tingnan niyo po. Yung nakalagay na nakalagay na name, 'di ba? Merong S then pagkatapos that Lucifer. 'Di ba? Oh. Kung Diyos pa yan, hindi po yan S yung nakalagay po diyan, dapat D. Deus Lucifer, dapat ganyan. Hindi S. Kasi pag S po yung nakalagay sa Latin, Sanctus Lucifer or Sancti Lucifer. Yan, ito presbyteros po yan, yung presbyter ibig sabihin pari. Yan, martir. Ito, yan, martir po yan eh. Oh, so namatay po yan dahil sa pananampalatayang Katolika. So diyan pa lang, yun, itong taong ito sinungaling. Ignorante. Ignorante, mangmang. Talagang delikado po yung kasinungalingan sa harap at pag-iisip po ng mga taong mangmang. Magiging totoo po yan. Kagaya sa ginagawa ng taong ito. Mangmang po ito eh. Meron pa siyang parang visual aid kumbaga na pinalit nila ang Panginoong Kristo kay Lucifer. Ya pagkatapos ang binigay po ng image Sancti Lucifer. Hindi po Dies Lucifer kasi sa Latin yung itong Diyos po kasi Dies. Or Deus or tinatawag na Dominus or Domini. Yan. So dapat ang nakalagay po diyan hindi po S. Lucifer. Dapat ang nakalagay D. Lucifer. Dito sinungaling. Diba? Sinungaling na sinungaling. Continue natin. Palitan nila na yung God the Father, si Lucifer. Sinungaling. Sinungaling. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na ang demonyo ay Diyos natin. Hindi. Klarong-klaro po itong katuruan ng Iglesia Katolika. Ito babasahin ko po para po sa inyo. Babasahin ko po mga sir ha. Para at least matauhan itong sulpot na ito. Okay. The Creed Quecumque. Ang sinabi po nito, whoever wishes to be saved needs above all to hold the Catholic faith. Unless each one preserve this whole and inviolate, he will without doubt perish in eternity. But the Catholic faith is this. Ito yung pananampalatayang Katolika. That we adore one God in the Trinity and the Trinity in unity. Hindi po kasali ang demonyo po dyan o si Lucifer. Hindi po. Hindi po. Talagang naaawa ako sa pag-iisip ng mga taong ito. Pinapakita po nila yung kamangmangan po nila eh. Pinapakita po nila sa mga tao sa social media yung kaignorantihan po nila concerning religious truths. Sinungaling! Continue natin. So hindi ko alam kung totoo ba to, pero meron tayong video na makikita at sabi niya, hindi ko alam kung totoo ba ito, pero meron siyang conclusion. 'Di ba? Sa first ano pa lang niya, meron na siyang conclusion na sinasamba, idinideklara ng mga Katoliko na si Lucifer yung Diyos at sinasamba ng mga Katoliko. Sinungaling. 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 Pag makita niyo po ito sa social media, sabihin niyo sinungaling. Sinungaling. At alam naman po natin kung sino po yung ama ng kasinungalingan, ang Diablo. Ang Diablo po. Ang Diablo. So at least nakapag-react po tayo, nakapag-comment po tayo. Hindi lang po natin nauubusin to lahat yung mga video po niya kasi iisa lang po yung argumento po niya. Iisa lang po. Sabi pa niya, strategy daw yan ng demonyo na mandili lang. Yan po yung strategy ninyo eh. Ang ginagawa nila, magpapahayag po sila ng mga bagay na hindi po alam ng mga ignoranting Katoliko. Bakit po? Kasi kapag alam po ng mga ignoranting Katoliko, hindi po na isasabi po yun. Kasi matatanggalan po sila ng maskara eh. So isasabi po nila yan para doon sa mga ignoranting Katoliko, para at least out of the hundreds, meron po silang makuha at least 10, 20, 30, 40, yun. Yan po yung target ng marketing strategy po ng mga sulpot na ito eh. So kaya nga, kung gaano kadami ang viewers sa posting ito, dapat i-share po natin kung hindi lang po ako, kung meron pa pong nagre-react po nito, i-share po natin para matanggalan po ng maskara ang sulpot na ito na ginamit po siya ng Diablo
na ama po niya ang demonyo. Yan po.